Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay patuloy nating naririnig ang mga pahimakas na salita ni Jesus sapagkat malapit na po ang pagdiriwang ng kanyang pag-akyat sa langit. Kaya nga sa Ebanghelyo sa araw na ito, dalawang huling bilin ang naririnig natin kay Kristo. Ang una ay ito: kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din na may iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain in my love. Abide in my love. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay pananatili. Pananatili anuman ang mangyari. Kaya nga yan ang pangako ng mga ikinakasal. Sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa wakas ng buhay. Yung taong hindi marunong manatili, ay hindi talaga marunong umibig. Sapagkat ang pag-ibig ay pananatili. Ngayon kasi ang mga tao'y kay daling magsawa, kay daling mainip sa mga bagay-bagay. Subalit, ang paalala sa atin ng Panginoon, ang tunay na pag-ibig, at para ang pag-ibig ng Diyos ay mapa sa atin, dapat tayong manatili sa Kanya. Mayroong istorya nung araw sa Reader's Digest na isang batang ipinanganak sa ospital. At ang batang ito ay ipinanganak sa ospital sa Milwaukee. At doon, ang batang ito na ipinanganak ay tunay ngang mentally retarded, may cerebral palsy, hindi nagre-respond kapag siya'y hinipo. Hindi rin umiiyak ang bata. At ang nangyari, iniwan siya at inabandona ng mga magulang sa ospital. Kaya hindi malaman ng ospital kung ano gagawin sa batang ito, sapagkat no'y hindi madaling matrace ang mga nag-aabandonang mga magulang. Naalala nila ngayon, merong isang nurse malapit doon ng bahay. At ang nurse na ito ay nakapagpalaki na ng 5 pang anak. Kaya sabi nila, mayroon dito si May Lamke. Siya'y 52 years old, pero alam niya siguro kung anong gagawin. Kaya tinawag nila ang nurse na ito at sabi, May, pwede bang alagaan mo ang batang ito? Sabi ni May, oo. Sabi nung isang nurse, he may die early. Sabi ni May, I promise you, he will not die early if I take care of him. Kaya inuwi ni May sa kanyang bahay. Araw-araw minamasahe ang bata, kinakantahan. Kapag siya'y naiiyak, nilalapit ni May yung kamay ng bata sa luha niya sa kanyang mga mata. Araw-araw silang mag-asawa, pinagtiyagaan ng bagay na ito. Lumipas ang panahon, 5 taon, 15 taon. Ang bata ay lumalaki. Subalit, wala ito kahit anong reaksyon. Gayunpaman, nung 16 na taon na ang bata, naturuan ni May itong tumayo. At sila'y tuwan-tuwa na noon. Subalit hindi pa rin kumikibo ang bata. Hindi pa rin sila kinakausap. At nahihirapan pa rin ito kung minsan. Isang araw, may dumating na package. At yung package nakatali sa string. Nung makita ito ng bata, kinalabit ng bata yung string. Kinakalabit. Sabi ngayon ni May, siguro'y mainam sa musika. Baka gusto niya yung tunog. Kaya nga, bumili siya ng radyo. Nilagyan niya ng radyo yung bata. Pinatutugtog at nung araw lahat naman natugtog sa radyo na musika ay classical music. At pagkaraan, basta ganun lang. Pinatutugtog lang nila. Gayon pa rin ang ginagawa. Minamasahe araw-araw. Binabasahan ang istorya ni Kristo mula sa Biblia. Pero walang reaksyon ng bata. Hanggang makabili sila ng second hand na piano.
nang makabibili sila ng second hand na piano, inupo nila ang teenager na ito. Ginaganon yung kamay, pero walang reaksyon. Hanggang isang gabi, habang sila'y natutulog, nagising si May, may tumutugtog ng piano. Sabi sa asawa, gumising ka, naiwan mo ba ang radyo? Hindi. Bumaba sila. Laking gulat nila. Ang batang itong pinangalanan ni May ni Leslie, nakaupo si Leslie sa piano. Tumutugtog. Ang tinutugtog pa ay piano concerto ni Tchaikovsky. At lahat ng narinig at ipinarinig niyang musika nung araw ay natugtog ng batang ito. Naglilibot sa Amerika sa mga simbahan at nagbibigay na ng konsyerto. Nung tumagal, ang sabi ng mga doktor, ito raw ay autistic savant. Pero tinanong si May, ano ang sikreto mo? Paano napalabas mo ang kanyang talento? At isa lamang po ang sagot ni May. I love him as a mother would love her own child. Minahal ko siya kung paano dapat mahalin ng ina ang kanyang anak. Yaon lamang. Mga kapatid, ang pag-ibig ay ganyan. Hindi nasisiraan ng loob kahit walang ibinabalik na reaksyon. Hindi nag-give up kapag matagal na ang panahon. Ang tunay na pag-ibig ay nananatili. At sa huli, ito'y nagbubunga ng marami. Kaya nga nung gabing unang marinig ni May na tumutugtog si Leslie, silang mag-asawa'y lumuhod at sabi, thank God you did not forget Leslie. Ito mga kapatid, kaya nga sinabi ni Kristo, ang pag-ibig ay nananatili. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ang pangalaway narinig natin ang bilin. Tinatawag itong bagong utos sapagkat alam natin na mayroong matandang utos. Ang matandang utos ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Love your neighbor as you love yourself. Subalit, bago umalis si Kristo, bago umakyat si Kristo sa langit, pinalitan niya ang utos. At ito'y narinig ninyo ngayon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sapagkat dinasa ni Kristo na hindi lamang dapat manatili ang pag-ibig sa atin, kundi ang pag-ibig ay binabahagi. At ito'y nakikita kung tayo'y mag-iibigan gaya ng pag-ibig ni Kristo. Kaya nga't ang sabi ni Kristo ngayon, kayo'y mga kaibigan ko. Mag-ibigan kayo. Wala nang hihigit pang pag-ibig, kundi ang pag-ibig na iniyalay ang buhay sa kanyang kaibigan. At alam po ninyo, ito'y isang napakagandang bagay, sapagkat tayong lahat ay itinuturing ni Jesus na kanyang kaibigan. May kasabihan tayo sa Tagalog, hindi mo mapipili ang iyong magulang. Hindi mo mapipili ang iyong anak. Pero ang kaibigan, mapipili mo yan. At ang napakaganda, pinili tayong lahat ni Jesus para kanyang maging kaibigan, para maging kapalagayan ng loob. Ngayong linggong ito, itong pinaalala sa atin ng Panginoon. Minsan ay meron dalawang mag-inang nag-uusap. Nagkita sila matapos ang mahabang lockdown ng COVID. Sabi, Mare, kumusta ka na ngayon? Ay, naku Mare, ay marami naman. Hindi ka ba naiinip? Hindi naman. Alam mo iniintindi ko yung ngayong panahon ng COVID, lalo ngayong lockdown, higit ako naging mag-ibiging nanay sa aking mga anak. Katunayan nga, mas madalas kong kinakausap ngayon yung aking mga anak. Ay, mabuti naman, Anya. Hindi lang yun, kumisan kinakantahan ko pa yung mga anak ko. Ay, mabuti naman. At hindi lang yun,
pinupunasan ko pa ang mga anak ko. Hoy, malaki na yung mga anak mo, pinupunasan mo pa. Hindi yung baby ko ang pinupunasan ko. Ha? Nagkaroon ka uli ng baby ngayong lockdown? Sabi ngayon nung babae, oo mare, yung mga baby ko, yung mga halaman, sila ngayon yung kinakausap ko. Sila ngayon ang mga anak ko. Sila ngayon ang aking inaawitan. Mga nanay, sino ba ang baby nyo ngayong lockdown? Sino ba inyong minamahal? Sino ba inyong kinakausap? Baka puro halaman at hindi ang inyong mga anak. Ngayon sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ngayon bispiras ng Mother's Day, ipanalangin po natin ang lahat ng mga ina upang tulad ni May Lemke, sila'y maging matiyagas sa pagmamahal sa mga anak, upang tunay na mga bata ang mahalin at hindi lamang mga halaman. Kuminsan daw, sabi doon sa internet, mabuti pa ang manok na pansabong, naaalala ng ama na bigyan ng bitamina, pero ang anak hindi nabibigyan ng bitamina. Mabuti pa ang halaman, araw-araw inaawitan, kinakausap, pero ang ina hindi kinakausap. Kaya nga ngayon, ito'y paalala sa ating lahat upang tunay nga na ang pag-ibig ng Diyos ay manatili sa atin. At sa mga ina na narito, ang aming pumbati sa inyo, Happy Mother's Day. Palakpakan nga natin ang lahat ng mga ina. At tawangay manatili sa inyong pag-ibig ng Diyos upang sa gayon ang pag-ibig na ito'y maibahagi ninyo sa lahat.